Miss mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Ano kaya ang ginagawa ni Hillary ngayon? Hindi. Check ko na lang yung Facebook account niya. Total, meron namang wifi dito sa library. Aha, okay. Ayan, nakalagi na ako. Teka. Ano itong nasa newsfeed ko? Si Hillary. May litrato kasama mga kaklase niya. At itong lalaking katabi niya, parang yung ex-boyfriend niya. Bakit sila magkasama ng lalaking yun? Hindi pwede to. Kailangan kong makausap ang girlfriend ko tungkol dito. Max? Hillary, anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa akin? Sorry. I'm sorry, Max. Bakit ka humihingi? Ulit pa yung ginawa ko sa'yo. Kaya huwag kang matakot na mahalin ako ulit. Sa third month rin ng sequel ng love story namin, may nangyari sa amin ni Hillary. Siya, masaya sa aming sex, pero ako parang hindi. At doon na magsisimula ang panibagong pagsubok sa aming relasyon. Kung sakaling nagbungang pagmamahala natin, pananagutan mo ba ako? Magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Oo, Max. Buntis ako. At ikaw siyempre ang ama. Malaking problema yan. Alam ko. Pero ano magagawa natin? Nagbunga eh. Ano? Handa ka bang harapin ang responsibilidad mo sa akin? Alam nga naman kasing ako lang ang haharap sa problemang ito. Tatapatin kita. Hindi pa ako handa sa mga responsibilidad na ganyan. Pero, mahal mo naman ako, hindi ba? Hindi pa ako handang maging ama. Hindi pa panahon para magkaanak tayo. Pareho tayong nag-aaral pa. Makakasira lang ang magiging anak natin sa mga pangarap natin sa buhay. Eh, anong gusto mong gawin natin? E di palaglag natin yung anak mo. Pero, parang hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Kailangan ipalaglag mo yan bago pa lumaki ang tiyan mo. Eh, nakakakonsensya naman kasi. Max, nakakaawa naman itong anak natin. Mas magiging kaawa-awa tayo kung bubuhayin mo pa ang batang yan. Oo, maaaring nakakakonsensya. Pero sa una lang yan. Makakalimutan din natin yan. May kaibigan ako, may kakilalang abortionist. Kakausapin ko siya mamaya. Magseset tayo ng appointment sa abortionist. Kailangan ba talaga natin gawin ito? Oo.
Wala tayong choice. At saka, para sa atin din ito. Parang hindi ko kaya. Kaya mo yan. Maniwala ka sa akin. Yun lang ang paraan para mawala ang problema natin. Ipalalaglag ko pa itong baby sa tiyan ko. O ano? Para naman kasing nakakakonsensya. Kung papatayin ko ang sarili kong anak. Pero, pag hindi ko naman ginawa ito, siguradong malaking magiging problema namin ni Max. Hindi naman dating ganun ang boyfriend ko. Mali ito. Hindi ko dapat ipalaglag ang anak namin. Panagutan man niya ako o hindi, bubuhayin ko pa rin ang anak ko. Hello, Lemuel. Alam mo bang 2:00 na ng madaling araw? Ba't ka tumawag? Bahay man na. Ang aga mo matulog ngayon Anyway, kaya ako tumawag sa'yo. Kasi tumawag sa akin si Sarah kanina lang. Ano? Si Sarah? Yes, your beloved ex. And guess what? She's staying in the Philippines for good. Totoo ba yung sinasabi mo? At alam mo ba kung bakit siya tumawag sa akin? Para kumustahin ka. I guess, meron ka pang spark sa puso niya. Ganun ba? So, sino kaya sa dalawang babae ang mananaig sa puso mo? Ha? Hindi ko kailangan mamili sa dalawa. Dahil alam mo kung sino talaga ang pipiliin ko. Ano ba, Max? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako. Kailangan natin mag-usap, Hillary. I'm sorry, but I need space. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Max, huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal kita. Ayoko na. Hindi ko na kaya pang ituloy ang pakikipagrelasyon sa'yo. Hindi na kita mahal. Why are you doing this to me? Ano ba nagawa ko sa'yo, kasalanan? At patuloy mo ko sinasaktan na ganito. I'm sorry. Hindi na kita mahal. I'm in love with someone else. Sino? Sino ba ipinagpalit mo sa akin, ha? Si Sarah. Si Sarah? Yung ex mo? Alam mo naman na bago maging tayo, mahal ko na si Sarah. I love her, pero nung panahong yun, focused siya sa ibang priorities. But time has changed. I just woke up one day and Sarah told me that she's still in love with me. I'm sorry, patawarin mo ako. Niligawan lang kita para makalimutan ko si Sarah. Minahal din naman kita At nawala sa isipan ko ang ex ko. Pero ngayong nagbalik siya, bumalik ang lahat. I'm sorry. Palayain mo na ako. Para din sa atin ito. O para lang sa'yo? Mas masasaktan ka lang kung ipagpapatuloy pa natin ito. No! Hindi kita pakakawalan, Max. Ngayon pa, buntis ako. Kaya nga tayo pupunta sa abortionist. Para ipalaglag na natin ang daladala mo. Makonsensya ka naman sa sinasabi mo. Hindi ko anak yan. Baka anak yan ni Jess. Ano ba? Anak mo itong dinadala ko, Max! Ipalaglag mo na yan. Huwag mo na akong idamay sa problema mo. Hindi. Hindi ako papayag na patayin ko ang sarili kong anak dahil gusto mo.
Sige. Kung ayaw mong ipalaglag ang bata, hindi ko pananagutan yan. Hindi ko kikilalanin ang batang yan bilang anak ko. Kaya wag mo nang gagawing kasangkapan ng batang yan para guluhin kami ni Sarah. Hindi ako papayag na masira ang relasyon namin nang dahil lang sa'yo. Bakit ngayon ka lang? May alak ka. Ano bang pakialam mo? Hoy, Sarah, wala kang pakialam kahit maglasing ako. Ano pa nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Tinatanong pa ba yan? Alam mo ang dahilan kung bakit ako naglalasing. Naglalasing ka kasi hindi ka pa rin makaget over sa resulta na baog ako. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang iniisip mo? Hindi ko pa rin matanggap na baog ka. Hindi ko matanggap na hindi tayo magkakaanak. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Dahil baog ka. Ang sama mo! Pinakasalan mo lang ba ako dahil dyan? Minahal mo ba talaga ako? Minahal naman kita. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Wala akong panahon sa mga kadramahan mo. Ang sama mo, Max! Bakit mo ginagawa sa akin ito? Sa totoo lang, iniisip ko na baka nga nakakarma na ako. Iniisip mo na naman na nakakarma tayo dahil sa ginawa mo kay Hillary? Oo! Hindi ko dapat yung ginawa sa kanya. Hindi ko siya dapat pinuwersa na ipalaglag ang anak namin. Ang sama-sama ko. Matagal na yun, nangyari na. Huwag mo nang balikan pang nakaraan. Sa katunayan, gusto ko nang kalimutan yun. Sa tuwing naiisip kong baog ka, hindi ko maiwasan makonsensya. Pati ikaw, nadamay sa mga kasalanan ko. Ikaw ang naging pambayad utang sa mga atraso ko. Marami naman ang mag-asawa dyan na walang anak. Pero masaya sila sa kanilang relasyon. Kaya din naman natin gawin yon. Kahit hindi na tayo magkaanak, ang mahalaga, nagmamahalan tayong dalawa. Hindi mo ko naiintindihan. Anong hindi maiintindihan? Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba si Hillary? Hindi ko dapat ginawa yun sa kanya. So, gusto mo siyang balikan? Sagutin mo ako! Alam mong imposible na mangyari yun. Maraming taon na lumipas at wala na akong balita sa kanya. Hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Paano kung aksidente na magkita kayo uli? Babalikan mo? Sarah, please! Tama na! Huwag mo na saktan pa ang sarili mo! Ikaw ang nananakit sa akin. Laruin mo. Sa loob ng 10 taon ako yung kasama mo. Pero ang puso't isipan mo na kay Hillary. Kung mahal mo pala siya, sana hindi mo siya ginago. At sana hindi mo ako pinaasa. Hindi mo ako pinakasalan. I'm sorry. Humihingi ka ng sorry? Dahil ba sa nagkamali ka ng desisyon na pakasalan ako? I'm sorry kung nasaktan ko ang kalooban mo. Hindi ko dapat ginawa ito sa'yo. I'm sorry, my love. Oh, huwag na wag mong masabi-sabi sa akin ng salitang love. Dahil alam nating pareho na hindi naman talaga ako ang nasa puso mo. Sarah. Tama na! Tama na ang lokohan na ito. Kung talagang ayaw mo na sa akin, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko sa'yo. Sarah! Sarah, sandali! Bumalik ka dito! Sarah! Sarah! Hillary,
Hillary, sandali. Max? Max, ba't ka naririto? Dito na sa building na ito ang bago naming opisina. Talaga? Ang malas ko naman. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Yun nga rin ang akala ko eh. Ganda-ganda na sana ng araw ko, kaso sinira mo lang. Kumusta ka na? Maraming taon din tayong hindi nakita. Simula nung... Huwag mo nang ipaalala sa akin yun, pwede ba? Ang bangungot na dapat hindi na binabalikan. Kasal na kami ni Sarah. I don't care. Ano, wala ka na bang ibang sasabihin? Baka naman siguro pwede na akong umalis. Sinasayang mo lang kasing oras ko eh. Galit ka pa rin ba sa akin? No! Nagkataon lang na bad mood lang ako sa boss ko. Sige na, alis na ako. Sandali. Huwag ka munang umalis. Bakit ba? Ano ba kailangan mo sa akin, ha? Kumusta na ang anak natin? Wala na tayong anak. Sinunod ko kasi yung gusto mo. Pinalaglag ko ang anak natin. Max, matagal nang patay ang anak natin. Bakit ginawa mo yun? Oh, hindi ba yun ang gusto mo? Ayaw mo nun? Wala ka responsibilidad sa akin? Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi mo magagawa yun. Nagawa ko na, tapos na. Kung itatanong mo kung bakit ko nagawa yon, depressed ako masyado nung araw na hiniwalayan mo ko. Kapag sumasagi sa isip ko na buntis ako, hindi ko maiwasang maawa sa sarili ko. Hindi kita makalimutan. Kaya pinalaglag ko ang anak natin. Para wala na akong alaala pa sa'yo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ko naman kukunin sa'yo yung bata. Gusto ko lang malaman ang kalagayan niya. Patay na nga ang anak natin! At kung sakaling binuhay ko man ang anak natin, wala ka rin naman pakialam sa kanya, hindi ba? I'm sorry, Hillary. No! Hindi ko kailangan ng sorry mo, Max. Gusto ko lang malaman mo na nakukonsensya ako. Well then, good! Congratulations! Nabalitaan ko may live-in partner ka na. Oh! At wala ka nang pakialam doon? Buti naman. At masaya ka na sa buhay mo. Masaya ako para sa'yo. Oh, ngayong alam mo nang masaya ako. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Patahimikin mo na ang buhay ko. Sige na, Max. Goodbye. Max, bakit tahimik ka? May problema ka ba sa trabaho? Wala naman. Hindi mo ba nagustuhan yung niluto ko? Kaya halos hindi mo pa nagagalaw. May iniisip lang kasi ako. Tungkol saan? Oh, wala. Balita ako. Sa tapat ng warehouse office niyo nagtatrabaho si Hillary. Ha? Tumawag sa akin si Kumaring Christy. Dahil matagal din kaming hindi nagkita. Ayun, naging mahaba yung kwentuhan namin sa telepono. Nakwento niya nga sa akin nakatrabaho daw niya si Hillary sa BPO na located doon sa tapat ng warehouse office niyo. Nagseselos ka ba? Nagkausap na ba kayo ni Hillary? Ayoko magsinungaling sa'yo. Oo. Nagkausap kami. Sandali lang. Tinanong ko lang sa kanya kung kumusta na ang anak namin. Pero sabi niya, na-depressed daw siya noon at ipinalaglag daw niya ito. Pero hindi ako naniniwala. It doesn't matter kung totoo o hindi yung sinasabi niya. Besides, bakit ka pa mag-aalala dun sa bata? Unless may care ka pa sa nanay niya. Sarah, inaalala ko pa rin ang bata. Ako pa rin ang ama. Pero sinabi ni Hillary mismo na patay na ang anak niyo. So bakit nagdududa ka pa? Para saan pa maghabol ka dun sa batang hindi naman natin sigurado kung talagang sa'yo. Sarah... Kung gusto mo magkaroon ng anak, pwede naman tayo mag-adopt. No. Okay, fine with me. Just make sure, hindi mo gagawing kasangkapan yung sinasabi mong anak mo para balikan ng ex mo.
Hillary, Oh, Max! Ano ba problema mo? Bakit ka ba nanggugulo sa akin? mag-usap nga tayong dalawa. Ano bang pag-uusapan natin? Wala! Kaya pwede ba, Max, tigilan mo na ako? Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo sa akin, pinalaglag mong anak natin. Pero hindi pala. Pinalaglag ko man o hindi ang anak natin, wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako. Dahil anak ko yun. Karapatan ko yun. Paano ka naman nakakasiguro na buhay pa nga ang anak natin? Nag-imbestiga ako. At nadiskubre ko na buhay pa pala ang anak natin. Hindi mo anak yun. Anak namin ni Paul. Hindi yun anak ng kalibin mo. Hillary, 10 taon na yung bata. Halos eksakto doon sa panahon na sinabi mo sa akin noon na buntis ka. Si Paul dumating siya sa buhay mo 5 years ago lang. Kaya malabong maging tatay siya ng anak mo. Anak mo man o hindi si Carlo, wala ka na doon. Pwede ba huwag mong ipagkait sa akin ang anak ko? Teka nga! Bakit ka ba biglang naging interesado sa anak natin? Hindi ba 10 years ago, sinabi mo sa akin na wala kang interes sa anak ko? Sabi mo pa nga, ayaw mo ng pananagutan at gusto mo ipalaglag ang anak natin? Hindi ko na nagawang ipalaglag ang anak natin kasi sobra ako na konsensya. Max, pagkatapos ng pagtatakwil mo sa anak natin, babalik ka ngayon? Sasabihin mo sa akin na may karapatan ka sa kanya? Hillary, nakikiusap Bakit? ako. Wala ba kayong anak ni Sarah? Hindi ba kayo magkaanak? Baog ang asawa ko. Eh di nakarma ka rin. Sorry. Pero hindi ko hahayaang makita mo ang anak ko. Hindi mo siya anak. Wala kang anak sa akin. Huwag ka namang ganyan. Anak ko siya. Hayaan mo ako makabawi sa kanya. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kikilalalin mo lang si Carlo bilang anak mo kasi hindi kayo nabiyayaan ni Sarah ng anak? Ang kapal ng mukha mo. No, Max. Hindi kita hahayaang makalapit sa anak ko. Please. Wala kang anak sa akin, period! Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko, please! Nananahimik na kami! Maawa ka naman sa amin, Max! Mahal pa rin kita. Anong sabi mo? Mahal mo ko? Ha? Hillary. Sinampal kita para matauhan ka sa mga pinagsasabi mo. Huwag mong sabihin na mahal mo ako. Kasi kahit kailan, hindi mo ako minahal. Ngayon kaya ka lang bumabalik sa akin kasi may kailangan ka sa akin. Hindi ako uto-uto. Kung dati, nagpakatanga ako sa'yo. Ngayon, hindi na. Tapos na ang lahat sa atin, Max. Wala ka nang babalikan pa. Mr. Romantico. Mr. Romantico, pagkatapos nun, nabalitaan ko na lamang na wala na si Hillary sa pinagtatrabahuhan niyang BPO company. Bagamat devastated, hindi ko na hinagat pang maghabol dahil wala rin naman akong hahabulin. At kahit ilang beses pa akong mag-sorry sa kanya, alam kong hindi pa rin niya ako mapapatawad. Nanatiling malungkot ang relasyon namin ng asawa kong si Sarah. Wala akong kamalay-malay na sobra na siyang nasasaktan sa mga ginagawa ko. Kaya isang gabi, isang desisyon ang kanyang sinabi. Ang hiwalayan ako. Max, Sigurado ka na ba sa balak mo? oh, buo ng desisyon ko. Hindi mo kailangang umalis. Max, pagod na ako. Hindi ko na kaya pa itong sitwasyon natin.
Hindi ko na kaya pang makisama sa isang taong hindi naman ako talaga mahal. Nasasaktan lang kasi ako. At kung magpapatuloy pa ito, baka hindi ko na kayanin. Sorry. Sa kabila ng pagmamahal, pag-iintindi, pagpapasensya at pag-aasikaso sa iyo, hindi mo pa rin ako makuhang mahalin ng buo. Ano ba bang kulang sa akin, ha? Bakit patuloy mo pa rin minamahal yung babae na bahagi lang ng nakaraan mo kaysa sa babaeng palagi mong kasama at tunay na nagmamahal sa iyo? Patawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadyang saktan ang kalooban mo. Ilang beses na kitang pinatawad, Max. Kaso patuloy mo lang ako sinasaktan. Alam mo ba, kahit na nasasaktan ako, pilit pa rin kitang inunawa at binahal noon. Kaso, kahit anong effort ko, wala lang sa iyo. Kasi iba pa rin yung nasa isip mo. Sa totoo lang, marami akong katanungan sa iyo. Kung mahal mo pala si Hillary, bakit mo siya hiniwalayan? At bakit ako pang pinakasalan mo? Kung anak lang ang habol mo, di sana hindi mo na hiniwalayan si Hillary. Kasi nagkaroon kayo ng anak. Pero bakit ako pang pinakasalan mo? Pinakasalan kita. Dahil mahal kita. Kung mahal mo pala ako, bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Bakit sa mahabang panahon, hindi mo maialis si Hillary sa puso at isipan mo? Tama na, Max. Tama na, lokohan. Please, Tama na. huwag kang umalis. Magsimula tayong muli. Nasasabi mo lang yan kasi umalis na si Hillary kasama ang anak mo papuntang Canada. Ano? Sabi mo? Canada? Hindi mo ba alam yun? Hindi. Kaya pala umalis na siya sa pinagtatrabahuan niya. Wala ka nang babalikan. Kaya nasasabi mo ngayon sa akin na magsimula tayo muli. Alam mo, sa loob ng maraming taong pagsasama natin bilang mag-asawa, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa iyo. Kaya buo na talagang desisyon ko. Hindi na ako masaya sa piling mo. Oo, minahal kita. Pero tinulak mo ako palayo sa'yo. Ikaw ang may gawa nun kung bakit nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sarah, huwag mo kong iwan. Parang awa mo na. Siguro hindi talaga ako makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Mahahanap mo rin ang kaligayahan mo, Max. Sige na. Salamat na lang sa pagkakaroon mo ng parte sa buhay ko. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, bumitiw si Sarah sa aming relasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, bibitiw na rin ako. Oo, maraming beses akong nagkamali sa aking asawa. Pero pinagsisihan ko yun. Yung tungkol naman kay Hillary, maaaring halo-halong emosyon ang aking naramdaman noon. Pero ngayon, isa lang ang tiyak. Pinalaya ko na siya sa aking puso't isipan. Kinalimutan ko na ang guilt sa aking puso at panahon na para mag-move on sa ibang bagay. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang ulit tayo nakita para mag-happy-happy. Para makalimot lang kahit konti. Nabasa ko sa message mo, iniwan ka na ni Sarah. Ano, wala ka bang balita sa kanya? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Namimiss ko na ang asawa ko. Pare, ano ba kasi nangyari? Bakit kanya iniwan? Dahil ba yung kay Hillary? Oo. Gusto ko lang makita ang anak namin. Alam ko namang ang tagal ding dinala ng konsyensya ko yung nagawa ko sa ex ko.
Yung anak lang ba talagang habol mo o may iba ka pang pakay? Aaminin ko sa iyo na nung nagkita uli kami ni Hillary, muling nanumbalik ang feelings ko para sa kanya. Pero panandalian lang yun dahil give up ko rin yun nang ma-realize ko na wala talagang pag-asa na mapatawad pa ako ni Hillary. No wonder pare. Kaya ka iniwan ni Sarah. Kahit siguro ako nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin ko. Lemuel, Sinaktan mo talaga emotionally yung asawa mo. Kaya siya bumitaw sa'yo. Masakit talaga na all these years na siya ang kasama mo, pero ang laman ng isipan mo si Hillary. At ang anak ninyo. Besides, yung bigla-bigla mong pag-claim doon sa bata, masakit yung kay Sarah. Kasi alam mo namang hindi siya magkakaanak. Alam mo, Max, kahit nung mga bata pa lang tayo, ang hirap mong ispilingin. Hindi mo alam sa sarili mo kung sino ba talagang gusto mo. Madali kang makonfuse sa mga bagay-bagay, lalo na dyan sa feelings mo. Sino ba talagang mahal mo ngayon? Si Sarah ba? O si Hillary pa rin? naubos na ang mga nararamdaman ko para kay Hillary. Kung ganon, kung si Sarah ang pinipili mo, eh di hanapin mo siya. Ipakita mo sa kanya na you're done with Hillary. At kung babalikan mo siya, please pare, panindigan mong desisyon mo. Dahil yung ginawa mo kay Sarah ng 10 taon, pinaasa mo lang yung babae. Maximilian, para mag-work ulit ang relationship ninyo, just a friendly advice. Forget your past and start anew. Sarah, nasaan ka na? Sana mahanap na kita. Max, mahilig ka pala sa radio drama. Sarah? Buti naman, dinalaw mo ako dito sa warehouse. Dumalaw lang ako para ibigay ito sa'yo. Cake at konting pagkain. Happy birthday. Salamat. Lalapag ko na dito sa mesa mo. Alis na ako, ha? May pasok pa ako sa work. Sandali. Sarah, Bakit? May sasabihin ka pa ba? saan ka na ngayon nakatira? Umuupa ako ng maliit na apartment sa Parañaque. Sa Parañaque. Para mapuntahan kita. Ha? Malapit lang yung kina Tita Angge. O sige na, malilate na ako sa trabaho. Sarah, sana mapatawad mo pa ako. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nakaramdam ako ng konting saya nang dalawin ako ni Sarah sa aking workplace nung birthday ko. Pero nalungkot din dahil sandali ko lang siyang nakausap. Sobra akong nangulila sa aking asawa, kaya ginawa ko ang lahat para magkita uli kami. Pag may oras ako, pinupuntahan ko siya sa kanyang workplace para sunduin. Unfortunately, hindi siya nagpapasundo sa kanyang bagong apartment. Pero hindi pa rin ako sumuko, Mr. Romantico. I want my wife back. Max, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Simple lang. Pinagtanong-tanong ko sa mga kapitbahay mo. Pwede ba tayo mag-usap? Halika. Pasok.
Nandito ako para pakiusapan ka na bumalik sa aking buhay. I'm very sorry, my love. Kung maraming beses kong nasaktan ang puso mo. Husband for you. Mr. Romantico. Romantiko, nagkabalikan kami ni Sarah. And from there, ipinakita at ipinaramdam ko na sa kanya na mahal ko siya. Kaya mahalaga siya sa aking buhay. Natutuhan ko na rin tanggapin ang mga imperfections niya, lalo na yung pagiging baog niya. Besides, pinakasalan ko naman si Sarah dahil mahal ko siya at hindi dahil sa gusto ko lang magkaroon ng anak. Maraming pagsubok pa ang dumating sa buhay namin, pero nalalampasan namin yun dahil magkasama kaming kumikilos. Walang pagsubok ang hindi nasusolusyonan ng pagmamahal. Happy anniversary, mahal ko. Same to you, my love. Akalain mo, 12 years na pala tayo. Sa 12 years na yun, maraming dumating na pagsubok sa atin. Pero, nalampasan natin lahat yun. Kasi nga, talagang tayong magkapalaran. Ay, anyway, eto nga pala regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Thank you. Bubuksan ko na, ha? Go ahead. Oh, wow! Ang ganda! Luxury handbag. Naalala ko tuloy nung nasa college pa lang tayo. Bago ko pumuntang Amerika, palagi mo akong nireregaluhan ng luxury items. Mas mahal yung binibigay ko sa'yo noon kasi mayaman pa ako noon. Pasensya ka na, ha? Yan lang ang nakayanan ko. Ano ka ba? Itong ganitong handbag, ang mahal kaya nito. Pero, I really appreciated it, Max. Eh, di bali. Pag ako nakabawi, mas maganda pa dyan ang ibibigay ko sa'yo. Hindi naman ako naghahangad ng magarbong regalo. Kahit na simple lang, ayos na sa akin yun. Basta galing sa'yo, kahit ano pa yan. Gusto ko yun. Salamat, mahal. So, it's my turn, ha? Ha? Oh, ito naman ang regalo ko Oh. para sa anniversary natin. Ano naman kaya ang laman ng box na ito? Excited ako. Hali, tingnan mo na lang. Oh, wow! Brand new laptop? Ikaw naman kasi, yung laptop na ginagamit mo ngayon, parang naghihingalo na. At saka, hello, Windows XP pa yung OS. Nagtataka nga ako sa'yo kasi ang galante mo magregalo sa akin at sa iba, pero pagdating sa sarili mo, nagtitipid ka. May sentimental value kasi yung laptop na yun. Remember, ikaw ang nagregalo sa akin noon. Natatandaan ko yun kasi nahihiya ako magregalo sa'yo ng cheap noon. Alam mo na, alam naman natin na sobrang yaman mo noon. Anyway, thanks pa rin. Oh, teka, ano ito? Ay, Radyo? yes, dinagdag ko yung solar-powered radio. Wala lang, naisip ko lang kasi na paborito mo yung mga radio dramas ng DCRH. Kaya ayan, naregaluhan kita. Para kahit nasa bahay tayo, makakapakinig tayo ng paborito nating drama. Thank you so much, Sarah. I really appreciate this. Meron pa akong isang ikukonsulta sa'yo. Ano yun? Kasi gusto kong magkaroon na tayo ng anak. Pero alam naman natin na wala akong capacity na magkaanak. Oh, di magampun tayo. Talaga? Pumapayag ka na? Kung yun ba magpapasayo sa'yo, bakit hindi? Besides, matagal ko na rin gusto maging tatay.
Anyway, may bala ka na bang ampunin? Wala pa. Nagbabalak pa lang akong pumunta sa orphanage. At saka kinakausap ko pa lang yung abogado natin, si Attorney Quaresma, tungkol doon sa adoption process. Sige, mahal. Ituloy mo yan. Buo ang suporta ko sa mga plano mo. Baby Joshua, tana. Hinihili ka na ni Papa. Oo. Ayaw pa rin tumigil sa pag-iyak ang baby natin. Akin na nga, ako na magkakarga. Eto. Anak, tahan na. Ba, tumigil sa pag-iyak. Iba talaga ang karga ng isang ina. Ay nako, Max. Marami ka pang dapat matutuhan sa akin. Expert na expert ka sa pag-aalaga ng baby, ha? Siyempre, ako ang nag-aalaga nun sa mga pamangkin ko. Lalo na nung pumunta ako ng Amerika. Babysitter ang naging work ko doon habang nag-aaral. Ano? Bakit parang natigilan ka? Naisip ko lang, kung noon pumayag na ako mag-ampun tayo, siguro hindi tayo nagkaroon ng problema sa relasyon natin dati. O di sana hindi ka nagbukang tanga sa paghahabol mo doon sa anak mo kay Hillary. Pero matagal na yun. Oo, kinalimutan ko na yung nakaraan. Ang importante lang naman kasi is yung present and future. Ang past, kinakalimutan na yan. Except yung mga moral lessons na natutuhan mo in the past. Sarah, salamat. At binigyan mo ako ng second chance. Hindi naman ako nagsisisi. Kasi, pinatunayan mo naman sa akin na worth it. Nabigyan ka ng second chance. I love you. Mahal din kita. And I'm looking forward sa maraming taon pang pagsasama natin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, here we are now. Isa na kaming masayang pamilya. Sa ngayon, nag-aaral na sa kinder ang aming anak na si Joshua sa pamamagitan ng online class. Na-promote na rin ako sa trabaho bilang warehouse manager. And guess what? Palaging nakatutok sa DZRH ang buong workplace namin. Nag-aabang sa inyong mga magagandang drama programs. Noong una, nagdadalawang isip pa akong i-share ang aking kwento ng pag-ibig. Pero dahil sa pagkumbinsi sa akin ng aking mga kaibigan at asawang si Sarah, napasulat na rin ako. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Maximilian. Ang mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Chiquit Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Maynard Landicho. Ang sumulat ng ating kasaysayan ay si Krishna Senga, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muya, mula sa direksyon ni Alan Ortega. Muli ko po kayong inaanyayang subaybayan ang mga magagandang kasaysayan na aming itatampo sa ating palatuto. Hanggang sa muli, ako po ang inyo. Mr. Romantico.